may ED-ED na tayo, ED-ED, and before, i-introduce sa'yo yung armadong paikibaka. Once na in-embrace mo at naniwala ka na ang sagot sa kahirapan ay armadong paikibaka, that will be the time na i-consider ka for recruitment sa underground. Magiging Simula nang binuo ang NTF-ELCAC ay marami ng mga NPA ang sumuko, at maraming mga kadra ang nagbalik loob sa gobyerno. Isa ang SMNI ang nakakatulong upang maraming rebeldeng sumuko at nagbalik loob, dahil nakikita nila ang mga kadra ay maayos ang lagay, kagaya ni Ka-Eric na dating isang kadra na ngayon ay sinisiwalat ang karumaldumal na gawain ng mga makakaliwang grupo. Kagaya ng magbayad block na sinasabi ni Ka-Eric na mga makakaliwang grupo na ngayon ay nasa loob na ng Kongreso. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Uulitin pa ba natin yung 50 plus years na Yes. CPP? Oo. Kaya nga Yes. sinabihan ko na si Franz Castro, bigyan na nga natin ng memo, Correct. Franz. Hindi na uulit ito. Tapos na kayo mag-surrender ka That's na. right. Hindi na, that's what you mean, right? Yeah, Isn't that what you mean? exactly, Hindi na. ma'am. Hindi na. Tapos Correct, na. correct. Wala nang papayag dito, Franz. Hindi na, oo. Kahit Ito kumain ka pa ng apoy at maglakad sa bubog, wala na, Franz. Kasi ma'am, napapanahon na eh. Like for ito isa sa indikasyon. Nung isinilang ang NTF-ELCAC, noong nagkaroon ng SMNI para mas palakasin ang pagsisiwalat, yung pagtayo ng ating mga kababayan sa kamulatan sa panlililang ng CPP-NP, NDF, yun nangyayari sa Kongreso. At yung iba pa nangyayari, yung pagtayo ng ating magigiting na mga sundalo at kapulisan. Ganda. Isa yan. Sa Correct. nakikita natin na tapos na. Parang Exactly. storya ng buhay ito eh. Ito na yung panahon natin. Ito na, hindi na natin hahayaan. At nakita naman natin ang paninindigan ng bawat Pilipino sa laban na ito. At isa lang sa mga bagay dito, ipinapakita rin natin kung sino yung hindi totoong may Correct. pusok sa Iba ating... na ngayon. Yes. Exposed. Ito, blast from the past. Halimbawa, Yeah. 5 years na ang NTF-ELCAC. We celebrated 2 weeks ago Yeah, ang 5th yes. anniversary ng NTF-ELCAC. Yeah. At nasaan ang bansa before NTF-ELCAC? Grabe. 2018, halimbawa. No, 89 ang active guerrilla fronts. Malinaw po yan. Yeah. Active guerrilla fronts, 89. 5 years later, so 50 years old ang CPP that time nung binuo ang Yeah. NTF-ELCAC. Ngayon, mag-50-50 year na sila at ang ELCAC 5 years pa lang. Down to Zero. Oo. Zero. Well, Zero active guerrilla Zero fronts. active, Yeah. no? Zero. So, merong mga weekend, France, ang hina na. itlog, France. So, imaginein mo yan. Kaya, desperate naman talaga sila Yeah, to regroup, yes. to lahat gagawin yan eh. Lahat na parang gagawin, no? Para maka-regroup, makaipon ulit, magpalakas ulit, no? Well, the CPP-NP Right. NDF started from nothing, di ba? Yeah. So ito ay last Kumbaga, ano nila to ito yung huling Death bugtong throes. hininga nila. Oo. Di ba? Yung huling hinga na Kasi Joel, ito. ano mo, isabihin mo nga, kasi dapat manggaling sa'yo. Yes, no? oo. Meron ba tayong budget sa NTF-ELCAC? Ano yung budget? Yung ano yun? What's that? Yung barangay Oh. development program, yun, diretso yun sa Ano barangay. yan? Pero yung sa amin noon, hanggang ngayon yata, walang budget. Wala. po. Walang budget. Wala. Ako'y sabi Wala nga kaming kay... extraordinary Oh, funds. sabi ka, Sana kami nila all. Yusek Lorraine dati, no, even I myself, yung dati kong opisina, di ba, wala namang budget yan, sweldo lang, talaga, na hindi naman ganun kalakihan. So, hindi po tayo nakatingin dito sa budget. Ako po yung nakatingin doon sa 4 kong apo, na Yeah. ayoko nang danasin nila. Yeah. Daddy wo na ako eh. Di ba, lolo na ako eh. Ayoko nang danasin nila na baka ma-recruit din sila katulad ng lolo nila. Ayoko Yeah. na. Wag na po At saka ano naman klaseng tayong bansa, napapayagan pa natin to at ipapasa pa natin sa mga anak at mga apo natin ito. Ay, di na. Hindi na, di ba? Kawawa naman sila, uulit na naman. That's why I'm sure, Hahanap-hanapin na naman nila yung anak nila sa bundok, maghuhukay na naman sila ng mga Naku bangkay po. na mga anak nila, Aray ko. aakayin na naman nila yung mga anak nilang patay habang nanonood sa mga apo ni Franz Castro na nandyan na naman sa Kongreso, na naggugluta tayo na naman, ang yaman-yaman nila, di ba?
Uulit pa tayo doon. Ano namang klase tayong bansa? Kaya kami dito, nakita namin, kasama ito, nakita namin, ito pala para tumigil ito. Kailangan ibigay mo yung buhay mo dito. Correct. Alam So mo wala na natatakot dito. Yakap I na yakap remember, namin to. Yeah. Kung naalala mo, pwede ko naman i-share ito dahil matagal Yes. nang nangyari, yung sa Lorraine and Franco. Bago lumabas sa Senado ang mga kagaya ni Ka Eric. Di ba, taguyan? Nagkaroon po Yes. kami ng debate nung araw. Nung ako, same position naman, yung ICOC head po ako noon, siya sa Ang Strat ICOC noon. ay Integrated Communications Operations Center. So, Yan, ng pinag-usapan yan na tayo ang nag-suggest na it's time for you to come out, be in the open, and declare, no? Kasi yung mga former rebels or yung mga friends rescued natin, katulad nila Ka Eric, dati yan nagpo-provide lang sa atin ng tulong, no? Yeah. Advice, etc. So, during that meeting, that particular meeting, sabi ko, ako I am for lumabas na tayo. Lumabas na kayo, lumabas na kayo. And I remember si dating NICA Director General Alex Monteagudo, sabi niya, may security concerns dito. Pero kung papayag kami sa suggestion ko noon na lumabas na, sabi niya sa akin, hamon niya ako, willing ka na rin ba lumabas? Di ba? Sabi ko, game. Kaya kung maalala mo yung, ibig sabihin, kaya ako lang po sinasabi ito, yung sakripisyo. Yeah. It's not easy, no? Yeah. Na finally, you have the courage, yung lakas ng loob, na tuligsain mo at labanan yung mga dati mong sinamahan nung na-recruit ka nga, nung nalinlang ka. So it turned out, during that very first Senate hearing, isa yung pangalan kong binanggit ni General Monteagudo doon po sa Senate. No? 30 seconds lang. PCOO Sec Joel Egco was a former ganto, ganyan-ganyan. Sabi ko, ito na. Yeah. So finally, nagkaroon through LCAC ng avenue para mailabas yan. Maraming sumunod. Yeah. No? Yes. At nung nagkaroon ng laban kasama ang bayan ng SMNI, lalong mas dumami nung nagkaroon ng lakas ng loob, no? Kagaya ni Ka Eric at iba pang mga former rebels na nag-guest dito sa atin at nagsasalta at nagpapahayag na. Correct. Yon ang naging susi, isa sa malagang naging susi nung pagbagsak nung kalaban. Kasi wala kaming makitang avenue noon eh. At yan din ang sinishare ng ating mga PMA Cavaliers at iba pang supporters na okay itong mga taong ito. Nagsumugal tayo. Si Lorraine, si Yusek Lorraine, sumugal yan. Sila Ka Eric, sila Franco, sinusugal niyan ang kanilang kaligtasan. Kami po dito. At di po kami binabayaran para gawin yan. Talaga ito'y para sa bansa lamang. Buhay ang kapalit. Sabi ko nga, tinanong nga ako pupunta ka na naman sa dapat kasama ang bayan. Yan, sabi ko, binabayaran ka ba doon? Hindi. Bakit kailangan bang bayaran ako? Lahat naman ang ina-attendan ko ng mga nag-host ako. Sabi ko, my intention is purely to inform people. Because I believe, as a journalist myself, no, uninformed people is a very powerful people. Also because you're a former cadre and you understand the level of deceit that's involved, di ba? Because I did that too. I recruited people. Yeah. In the NPA, ha? Yeah. Hindi lang recruitment sa organization namin nung araw o ni-recruit ko na maging kabataan mga kabayan. No, ako'y nasa Bataan, nag-recruit din ako ng mga combatants doon. So, imagine And then what that. happened to your family? Remember? Ayan, no. Grabe So, yun. Grabe yun. Ako, nasira. No? Yes. Talagang sirang-sira. Kwento mo, yung sa tatay mo, kahit namo sandali ko. lang. Because my father then was an official of the Office of Press Secretary during that time. Tapos, kapitan siya sa Reserve Force, no? Army Reserve. Nung pinipigilan niya ako dyan, kasi yan ang tatak ng ng mga malalim na tibak, mga kaliwa. Tandaan. How old were you then? 17. 17. 17, 18, grabe. Imagine that, no? Nung ako'y pinapangaralan, lubayan mo yan, tigilan mo yan. Alam mo, hinamo ko parang barilan yung tatay ko. Grabe. Sobra. Napakasakit ng loob ko nung ako. Pero pinatawad na niya ako before he passed away. Nagkapatawaran na. Humingi ako ng tawad, of course. No? What Kasi woke you up? Iba talaga eh. Nasira yung pamilya. Nasira. Number one yan. Naalala mo yung in-interview natin si Yusek Paul Gutierrez, si paring Paul. Sabi nga niya sa interview namin sa TAG, no, sa LCAC. Unang-una yung tuturo sa'yo, maging sinungaling ka. Yeah. Totoo po yan. And I agree 101%. Bakit ka mo? Duplicitous agad ang personality mo. Ang bawa ko nun.
Joel Eco, chairman ng Bayan Youth, ganito, sa San Sebastian College. Pero may underground na ako agad na na personality. Diba? Anong Ka pangalan? Elias, maraming ginamit eh. Ka Jasper, Ka Jules, etc. At nung nag-armas na ako sa NPA, iba na. Ako po si Ka Ogpoy noong araw. No? At iba-iba. So pag tinanong ka, si Joel, ano yan eh, ganito, member ng... hindi legit to. Oo. Legit Bayan, ito. ano ako. Oo. Yeah. So, yun yung number 1 na tinuturo. So, ang mga magulang, pagka kinumpronta yung mga anak, hindi rin aamin yan. Yeah. Hindi kami umaamin nun. Iba ang pagkatao ni Felipe De Hoya kay Joel Eco. So, ganun eh. Di ba? That's how duplicitous it is. We understand that. At ngayon po, na naihayag na namin yan sa sambayanan, you are now aware of how that AOM strategy or scheme is being done, arouse, organize, mobilize. Di ba? So, alam na po natin lahat ito. At sa mga nakikinig po sa atin, wag na wag po ninyong kakalimutan yung mga sinasabi po namin. Wala pong bola dyan. Based on experience po yan. Bantayan ninyo yung mga anak ninyo. Mag-anniversary ang CPP. January may aakyat. Pustahan. May Grabe. magi-immersion na naman yan. Around the time ng anniversary ng CPP. At later on, magkakaroon na naman ng enkwentro. Magugulat na naman tayo. Mayroon na naman estudyante o kabataan na patay. Usually, sa ganitong panahon, nagkakaroon ng mga immersion. So, Kaya malino, pattern Yusek, yan. di ba, patuloy pa rin na recruitment. Tapos Oo. tayo patuloy na nagsisiwalat, gustong ipatanggal. Hindi pwede yan, Oo. hindi maaari yan, Yusek. At ngayon, malalim, Franco, Yusek Lorena, yung mga nahulit na sugatan sa enkwentro nitong nakaraang mga buwan, Yes. yung iba doon, hindi na dumaan sa legal front. Dumiretso. Direction na sa bundok. Sa underground. Mm. Siguro, What does it mean? Anong well, implication yun? before kasi, yung arouse, organize, mobilize, si Lorraine Badoy, matalino ito, magaling ito. Joel, tutukan mo to dahil isama mo sa grupo natin. So, ganyan yan eh. Eventually, I will lead you, di ba, into joining this group. Na wala kang alam. Akala mo wala kang alam. As in, advocacy group ito, etc. Pag andun ka na, may ED-ED na tayo, ED-ED, and before, i-introduce sa'yo yung armadong paikibaka. Once na in-embrace mo at naniwala ka na ang sagot sa kahirapan ay armadong paikibaka, that will be the time na i-consider ka for recruitment sa underground. Magiging kabataang makabayan ka na. Ganon. That's how it was done before. Ang nakagulat ngayon, yung iba, hindi ko matandaan kung si Patricia Sherba, tsaka yung kasama niya, tsaka sila Orion, no? Yeah. Yoshida, yung nahuli sa Cagayan. But some of them, Diretso. according to them, dumiretso na. Expedited recruitment. Expedited kumbaga. recruitment. Halika na, dito ka na. Underground ka agad, KM ka, recruited ka sa KM, tapos punta ka na sa Cagayan Valley, mag-organize ka doon, and then join the armed movement. So, yun yung mga nakita natin na mga nag-a-adjust din sila eh. Yeah. 'Di ba? Nag-a-adjust din sila, but unfortunately for them, it won't work. It doesn't work anymore. Patuloy silang nababawasan, wala nang naniniwala. Because Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.